Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Habang pabulong itong nagsalita, tinawag niya, "Guro, kinausap niyo po ba si Shoshu?" Bumuo ang ating bida ng madre sa kanyang kamay, naglinis ng lalamunan, saka tumingin kay Xiaoji at sinabi, "Ituturo ko na sa iyo ang isang kasanayan. Dapat mo itong pahalagahan at pagsikapan mong sanayin. Maging mabuting mandirigma para sa iyong guro, o mas mainam, maging pinakamahusay na alagad." Direktang ipinasa ng ating bida ang kasanayan sa isipan ni Xiaoji. Napamulagat si Xiaoji na tila ba nagkaliwanag ang kanyang isipan, sabay sabing, "Dua Jing," at masayang pinuri na tunay ng kamangha-mangha ang kasanayang ito, na para bang siya'y naliwanagan. "Salamat po, Guro. Ipinagkaloob niyo po kay Shoshu ang kasanayang ito." Kumuha ang ating bida ng isang mangkok ng sabaw at sinabing, "Tama. Kumain ka pa ng isa pang mangkok ng sabaw at konting karne." Naluto na ang karne. Masayang nagpasalamat si Xiaoji sa kanyang guro at pinuri kung gaano kasarap at mayaman ang lasa. Talagang mabuti ang guro kay Shoshu. Ang maging alagad ng guro ay isang malaking biyaya para kay Shoshu. Sisiguraduhin kung mababayaran ko ito balang araw. Biglang yumanig ng malakas ang lupa. Mabilis na bumagsak mula sa langit ang maraming mga debris. Naguluhan ang ating bida at hindi maintindihan ang nangyayari. Ano ito? Bakit parang bumubukas ang kalangitan sa loob ng lihim na mundong ito? Agad na nag-update ang sistema sa ating bida. Ipinaalam na ang lifespan ng Du Celestial Tree ay natapos na. Hindi na nito kayang panatilihin ang operasyon ng lihim na mundo at ito'y nasa bingit ng pagbagsak. Mangyaring lumikas agad, babala ng sistema. Lumingon ang ating bida kay Xiaoji na umiiyak at nagtanong na gulat, "Gumuguho na ang lihim na mundo. Kailangan nating umalis agad." "Pero, bakit ka umiiyak?" Sumangot si Xiaoji at sumagot, "Guro, hindi ko po alam kung bakit, pero masakit po sa pakiramdam ni Shoshu. Parang malungkot po talaga ako sa loob." Walang sinayang na oras ang ating bida, binuhat niya ito, bumukas ng isa pang spatial door, at sinabing, "Maaaring may koneksyon ang Du Celestial Body sa lihim na mundong ito, pero ang pinakamahalaga ngayon ay ang makaalis tayo at muling makapiling ang ating guro." Lalong bumibilis ang pagkasira ng lihim na mundo, at ang mga bitik ay hindi na mapigilan ang pagkalat. Hinayla ng ating bida si Xiaoji palabas, kung saan nagtipon-tipon na rin ang grupo ni Su Yunlan. Itinaas niya ang kamay at sinabi, "Mabilis. Lumikas na tayo sa lihim na mundo. Mag-ingat kayong huwag masubitan." Napabulala si Xiao Deho, "Hindi ako makapaniwalang nangyayari ito rito." Biglang naalala ni Su Yunlan at nagtanong, "Nasaan si Junior Brother? Dapat ba nating hintayin siya?" Sakto namang lumabas ang ating bida mula sa espasyo at tinawag ang lahat, napaka-peligroso ng sitwasyon. Dapat tayong umalis agad sa lihim na mundong ito. Medyo nakahinga si Su Yunlan at nagsabing, "Ayos na. Mabuti naman at nandito ka na, Junior Brother Ye. Kulang na lang ang alagad mo." Itinuro ni Xiao Deho si Shoshu at nagtanong kay Master Pick, "Sino po ang taong nasa kamay niyo?" Itinaas ng ating bida si Xiaoji at sinabing, "Siya ang bago kong tinanggap na alagad." Napamulagat ang dalawa sa narinig. Muling nagtanong si Su Yunlan, "Paano naman ang dati mong alagad?" Naisip niya rin na kahit may masamang ugali ang dating alagad, napakaganda at napakatalino nito. Samantalang ngayon, isang malaking daga na walang kahit anong cultivation. Lumipad palabas ang ating bida at sinabi sa kanila, "Huwag kayong mag-alala. Pakiramdam ko'y nakalabas na rin siya sa lihim na mundo. Fair na, magsama-sama tayo sa labas." Pagdating nila sa labas ng lihim na mundo, tuwang-tuwa ang lahat at nagsigawan. Nakawala na si Celestial Lord Ye. Pati si Yang Feng ay nagsabi, bagamat napakadelikado ng lihim na mundong ito, dahil kay Celestial Lord Ye, nakakuha tayo ng napakaraming mahahalagang yaman.
Tunay ngang nakalabas si Hong Chi at agad siyang lumipad papunta sa kanyang guro. Walang pag-aatubili ang ating bida, inihagis niya si Xiao Ji kay Hong Xianyi at sinabing, "Ito ang bago kong alagad. Simula ngayon, dapat ninyong alagaan ang isa't isa." Naiintindihan. Napaatras si Hong Xianyi at itinaas ang kamay, sabay tanong. "Ano?" Diretsyong bumagsak si Xiao Ji sa lupa. Inayos ni Hong Xianyi ang kanyang sarili at malinaw na sumagot, "Opo, guro." Umupo si Xiao Ji, umiikot na parang paikot-ikot na laruan, sabay tanong, "Nasaan si Shu Shu?" Habang patuloy na nilalamon ang lihim na mundo, nabulunan si Shu Shu at napaluha. Wala na ang tahanan ni Shu Shu. Wala na ang lihim na mundo. Hindi pa tuluyang nagsasara ang lihim na mundo, at ang mga sinaunang nilalang sa loob ay nagsisimulang lumabas. Nang makita nila ang mundo sa labas, bawat isa'y nagsalita. Ito pala ang mundo sa labas. Ang espiritual na enerhiya dito'y napakanipis. Ang mga dalawang paa na hayop bang ito ang tinutukoy ng mga tao, sa mga talaan? Pakiramdam ko, masyado silang mahina sa pag-cultivate. Kung ito ang bagong kapaligiran, kailangan nating matutong umangkop. Iminumungkahi kong angkinan muna natin ang lupang ito, at saka tayo muling magbahagi ng teritoryo. Natawa ang puting buhok na dalaga at masiglang sinabi, "Kung ganon, paalipinin muna natin sila." Lahat ay kitang-kitang dumarami ang mga demonyong nilalang na lumalabas mula sa lihim na mundo. Namutla si Su Yunlun at sinabing, "Masama ito." Ang mga nilalang na iyan ay sinaunang lahi na matagal nang nakalibing sa kailaliman ng lihim na mundo. Hindi sila may kukumpara sa mga nakaharap na natin noon. Sa itsura pa lang, may daan-daang nasa Divine Transformation Realm na nilalang na, at may mga 12-dosenang hybrid pa. Delikado ito, gulat na sabi ni Xiao Deiho. Sinaunang mga lahi, patuloy ni Su Yunlun. Sa Kunlun Realm, mayroong libu-libong lahi at hindi mabilang na mga nilalang. Naitala sa batong tablet sa lihim na mundo ang pinagmulan nila. Ang mga nilalang sa lihim na mundong ito'y nagmula sa iba't ibang lugar ng Myriad Realms, ipinatapon dito. Ang lihim na mundong ito ay napakaangkop sa cultivation at umiral na ng napakahabang panahon. Kung magtipon-tipon ang mga banyagang tribo na ito, maaari silang maging kasing lakas ng 5 sa pinakamakapangyarihang cultivation sect sa Eastern Domain. Napahiyaw sa pagkagulat si Xiao Duzu, "Ano? Paano natin sila lalabanan? May posibilidad ba na makipagkasundo sa kanila?" Gigil na gigil si Su Yunlan, pinipigil ang galit at kaba. At may pagod na tinig na sinabi, "Tila imposible iyon. Mga mababangga silang nilalang, at dahil sinira natin ang kanilang tahanan, tiyak na sasakupan nila ang ating lalawigan sa ilang bilang paghihiganti. Malamang ay haharap sa malaking sakuna ang ating probinsya." Namutla sa takot ang mga cultivador sa likuran nila. "Tapos na ba tayo? Anong gagawin natin ngayon?" Ngunit dahan daw ang pinakalma niyang foam ang kanilang mga isip. "Mga kasama, huwag kayong matakot. Kasama natin si Celestial Lord Ye. Habang narito siya, tiyak na makakaya nating labanan sila." Napatingala ang lahat sa Panginoon ng sinaunang lahi, at muli silang nabuhayan ng loob. Tama, nasa atin si Celestial Lord Ye. Wala silang laban sa kanya. Naglabas si Celestial Lord Ye ng matinding presensya na parang mula sa isang Diyos. Nasa likuran niya si Hang Qiyi, nakatikwad ang mga braso, at malamig na humalaklak. Napakakumpiyansa, mukhang kahit ganoon karaming nilalang ang kaharap ay wala lang sa kanya. Sa sandaling iyon, propesyonal na inanunsyo ng sistema ang pagsisimula ng bagong misyon. 100,000 na residente ng Luotayan Secret Realm ang sasali sa Xi'an Tian Sect. Makakatanggap ang host ng gantimpalang ninanais niya. Napailing ang ating bida sa gulat at nagtanong, "System, nagbibiro ka ba? Napakahirap kalabanan ang ganoon karaming nilalang mula sa ibang mundo. Ibig mo bang sabihin hindi ko sila kayang patayin, kundi kailangan ko pa silang pasukuan para matapos ang misyon?" Sumagot ang sistema na may matatag na boses. "Host,
ikaw na ang bahala. Mula sa himpapawid ay bumaba ang isang agila at diretsyong tumingin sa ating bida. Ikaw ba ang tinutukoy nilang Celestial Lord Ye? Yung pinakamagaling sa pakikipaglaban. Walang emosyon sa mukha ng ating bida, at bahagyang nenas. Ako nga iyon, sagot niya habang tinitingnan ang sari-saring nilalang sa harapan niya. Napaisip siya kung kaya bang tanggapin ng Xi'an Tian sect ang ganoon karaming uri ng lahi. Isa sa kanila na may sungay ang sumigaw. Bakit tayo matatakot? Siya lang yan. Kahit pa nasa integration realm perfection na siya, ano ngayon? May makakayanan bang tumagal sa kapangyarihan nating lahat? Tama, mga kasama. Umatake na tayo. Mula sa langit ay sabay-sabay bumagsak ang hindi mabilang na mga nilalang, sabay-sabay na umatake sa ating bida. Ginamit niya ang kanyang protective aura upang balutin ang sarili habang malalim ang pag-iisip. Ano ang susunod kong gagawin? Magaling akong makipaglaban, pero parang imposibleng malampasan ito, bulong niya sa sarili. Mula sa malayo, sabik na nagsalita si Xiao Ji. Si Master ay nasa alanganin. Napakabuti ni Master kay Shu Shu, tinuruan niya ako ng kasanayan, at binigyan pa ako ng karne. Hindi ko pwedeng hayaang si Master lang ang lumaban. Sa isiping iyon, buong tapang siyang sumugod. Ikinagulat ni Hong Xianyi. Anong ginagawa mo? Tanong niya, gulat na gulat. Hindi na pinansin ni Xiao Ji ang babala, at dumiretso sa unahan, sumisigaw. Master, narito si Shu Shu para tulungan ka. Isang aninong mabilis na dumaan. Pumwesto si Xiao Ji sa labas ng protective aura, dahilan upang mapamulagat ang ating bida. Xiao Ji, anong ginagawa mo? Dahan-dahang tumigil ang mga pupil ni Xiao Ji sa paggalaw, at nagsimulang lumiwanag. Lumabas mula sa kanyang katawan ang isang napakalakas na enerhiya, at sa kanyang noo ay lumitaw ang isang selyo, agad itong nagpagulo sa paligid. Ang bagong alagad ni Junior Brother Ye ay tila hindi basta-basta, bulong ng ilan. Ang aura na ito, parang gusto mong lumuhod. Napuno ng pawis si Hang Qi. Hindi niya inasahan ito. Bakit itong daga pa? Samantala, agad na kinilala ng lalaking may sungay at ng puting buhok na dalaga ang presensya ni Xiao Ji. Ito ang aura ng Du Celestial Tree. Hindi tayo iniwan ng Du Celestial Tree. Agad silang lumuhod sa harap ni Xiao Ji at same time na nagmakaawa. Isinasamo namin sa Du Celestial Tree na kami gabayan sa landas na dapat naming tahakin mula ngayon. Napakunot ang noo ni Hang Qi, sanay na siya sa mga ganitong pangyayari. Tama nga, lahat ito ay bahagi ng plano mo. Alam kong hindi ka basta simpleng nilalang. Napatingin rin ang ating bida kay Xiao Ji, may pag-aalinlangan at pag-iisip sa mukha. Ang Du Celestial Tree ay siyang nagpapalago ng Du Celestial Fruit, isang paraan ng muling pagkabuhay. Kaya kung kinain ito ni Xiao Ji, nabuo sa loob niya ang Du Celestial Body kasama ang bahagi ng kanyang kamalayan. Kung ang kalooban ng Du Celestial Tree ay nagising na, balak ba nitong angkinan ang katawan ni Xiao Ji? Napasingkit ang mga mata ng ating bida habang tinawag niya ito. Xiao Bai, nandyan ka pa ba? Tama ba? Malakas na sigaw ng ating bida habang tinatawag si Xiao Ji na nasa loob ng bilog. Xiao Ji, gumising ka. Napakunot ang noo ni Xiao Ji, pilit na binubuksan ang mga mata habang paulit-ulit sa sarili. Tinatawag ako ni Master. Hindi dapat natutulog si Shu Shu. Ipinaglapad niya ang mga braso at sumigaw, saka binuksan ang mga mata. Pinalo niya ang sariling pisngi para magising, saka lumingon sa ating bida at nagsabing, "Salamat po, Master, sa paggising kay Shu Shu." Ngumiti ang ating bida at hinaplos ang ulo nito. Mabuti at ayos ka lang. Hindi makapaniwala ang mga sinaunang nilalang sa kanilang nasasaksihan. Ano, yumuko ang Du Celestial Tree sa isang tao? Hindi maaari. Isa lang siyang nilalang na may dalawang paa. Karapat-dapat ba siyang maging master ng Du Celestial Tree? Tumingin ang ating bida kay Xiao Ji at nagpadala ng tinig gamit ang voice transmission.
Xiaoji, ngayon ay sundin mo ang mga tagubilin ng iyong master. Agad na tumanggo si Xiaoji. Nilinaw niya ang lalamunan upang kunin ang atensyon ng lahat. Ang Du Celestial Tree ay magsasalita na, aniya nang nakataas ang dalawang kamay. Sa pagkakataong ito, nasira ang lihim na mundo. Bahagi ito ng kalooban ng langit. Ngunit huwag kayong mabahala. Kayo'y lahat ay aking mga nasasakupan at kailanman ay hindi ko kayo iiwan. Naghintay ang ating bida ng tamang sandali upang magsalita. Ang langit ay may malasakit sa buhay. Kung kayo, mararangal na mga nilalang, ay nawalan ng tahanan, ang aming Xi'an-Tian sect ay handang maging inyong bagong kanlungan. Ang dakilang Du Celestial Tree ay kasama ninyong haharap sa hirap at ginhawa. Masayang lumingon si Xiaoji upang magpasalamat kay Master. Lumapit ng may pag-aalinlangan ang mga sinaunang nilalang at nagtanong. Hindi ko maintindihan, ibig mo bang sabihin ay yuyuko kami sa teritoryo ng mga tao? Bahagyang tumagilid ang ulo ng Celestial Tree, at sa isang iglap ay napuno ng kasamaan ang mukha nito. Anong problema? Nagdududa ka ba sa akin? Napasinghap sa takot ang lalaking may sungay, nanlaki ang mga mata at mabilis na tumugon. Hindi ako nangangahas. Muling itinaas ni Xiaoji ang boses. Kung ganon, mabuti. Simula ngayon, susunod kayong lahat sa akin at sa master ko upang manirahan sa Xi'an-Tian sect. Sabay-sabay na tumugon ang mga sinaunang nilalang. Opo, sa sandaling iyon, muling nagsalita ang sistema. Binabati kita, host, sa matagumpay na pagtapos ng misyon. Natanggap mo na ang gantimpalang solar orbit. Ang solar orbit ay nagbubukas ng espasyong pang-cultivation kung saan ang 100 taon sa loob ay katumbas lamang ng isang araw sa labas. Nakamit na ng ating bida ang kanyang layunin at ngumiti sa kasiyahan. Tagumpay, ngunit tila pangkaraniwan lamang ang gantimpala. May mightiest touch, ako. Habang mas malakas ang kalaban, mas lalo akong lumalakas. Hindi ko kailangan ng cultivation space, kaya parang walang silbi ito sa akin. Hindi niya, napigil ang tumingin kay Hong Chenyi at nag-isip. Pero bagay na bagay ito kay Xiao Huang. Sa kakaiba niyang talento, tiyak na bibilas ang pag-angat niya. Pagkatapos, ako na lang ang aani ng benepisyo. Ang galing, pero medyo matigas ang ulo ng batang ito. Bago ko siya ibigay, kailangang ayusin ko muna siya. Napansin ni Hang Qi ang kakaibang tingin sa kanya ng ating bida at napakunot noo. Ano bang ibig sabihin ng tingin yon? Galit ba siya sa akin dahil hindi ko siya tinulungan? Samantala, ang lahat sa sekta ay napabuntong hininga at masayang nagsabing. Panaginip ba ito? Ang mga makapangyarihang nilalang na ito ay gustong sumali sa Xi'an-Tian sect. Sect Master, simula ngayon, ang ating Xi'an-Tian sect na ang magiging numero 1 sa lahat ng malalaking immortal sect sa Eastern Domain, at ito'y dahil kay Master Yi. Pati ang ibang grupo ng mga cultivador ay nagulat at nagsigawan. Talaga bang posible ito? Ang galing! Alam ko nang kakayanin ni Celestial Lord Ye ang krisis. Ngunit sa gitna ng karamihan, mapatla si Yang Feng, tahimik na nalulumo. Bagaman natuwa ang matandang lalaki na nakaligtas sa kapahamakan ng Wasteland Province, tila ba wala nang magiging papel ang Move Mountain sect sa hinaharap. Masayang lumapit si Xiaoji sa ating bida at nagbalita. Master, nagawa ni Shushu. Nakinig sila kay Shushu. Itinaas ng ating bida ang kamay at pinuri siya. Napakagaling mo. Tuwang-tuwa ang master. At tungkol sa kalooban ng Du Celestial Tree, may epekto ba ito sa'yo sa ngayon? Sumagot si Xiaoji, wala po, kahit kaunti. Simula nang magising si Shushu, ay masyadong natakot para gumawa ng kahit anong galaw. Sinabi ng ating bida, mabuti. Ngayon ay pangungunahan ko kayong lahat pabalik sa Xi'an-Tian sect. Sumagot si Xiaoji, naiintindihan, guro. Sa Eastern Domain, Qing Province, sa Immortal Sect Square. Pagkadarating ng lumilipad na barko, agad itong sumabog sa apoy. Nagmadaling nagsilabasan ang lahat sa gulat at takot, nagtatanong. Anong nangyari sa banal na anak? Bakit parang lutang siya? Tama.
Malakas ang kanyang presensya bago siya umalis. Ano nga ba talaga ang nangyari sa Wasteland Province? Si Chen Xiao ay nanginginig ng todo, para siyang tuyong isdang nangingisay. Kailangan pa niyang alalayan ng ibang mga disipulo papasok upang makatayo ng maayos. Lumabas din ang mga matatandang elder at nagtanong, "Banal na anak, anong nangyari sa iyo?" Sa mga sandaling iyon, hirap na hirap si Chen Xiao na magsalita. "Kailangan ko makita ang master." Sumagot ang matandang puti ang buhok. "Banal na anak, ang Giant Son, ang kagalang-galang, ay kasalukuyang nakasarado sa pagninilay. Maari bang itanong kung anong nangyari sa inyo? Nasaan sina Elder Yan at ang iba pang mga disipulo?" Biglang napasigaw si Shen Xiao na parang mababaliw. "Patay na sila. Lahat sila ay patay na." Nanlambot ang tuhod ng elder na itim ang buhok matapos marinig iyon. Napasuray ito at nagtanong, "Ano, banal na anak, sino ang may gawa nito? Pakiusap, sabihin mo, upang may parating agad namin ito sa master." Si Qin Xiao, namumula ang mga mata at pinipigil ang galit sa kanyang mga ngipin. Galit na sumagot, "Ang Xi'an Tian Sect, ang ating bida." Mula sa True Inheritance Hall ng Immortal Sect, nagkagulo ang lahat ng mga disipulo matapos marinig ang balitang iyon. Imposible, pati si Elder Yan ay patay na. Lin Tiek, pati ang mga elder ng Immortal Sect ay pinatay nila. At muntik pang mamatay ang banal na anak. Talagang wala silang takot sa atin. Digmaan. Dapat tayong magdeklara ng digmaan. Huwag na tayong magtago sa anino, linisin natin ang barbarikong lupaing yon. At lipulin pati ang lahat ng mga kaugnay na sekta. Habang nagkakagulo, may isang lalaki ang naglalakad sa lansangan, sumisigaw habang nagbebenta ng dyaryo. Pinakabagong pasabog na balita mula sa mundo ng cultivation sa Eastern Domain. Nabigla ang ilang tao matapos basahin ang balita. Paano natalo ang banal na anak ng Immortal Sect ng isang babaeng Red Cardinal na kapantay lang niya ng antas? Ang Immortal Sect ay nawala ng siyam na eksperto sa realm integration. Ang may sala ay ang Master Peak ng Misty Peak mula sa Xi'an Tian Sect. Kumalat na ang insidente sa lahat ng tea house, malalaki man o maliit. Ang mga cultivator mula sa iba't ibang lugar ay abalang pinag-uusapan ito. Nagbago na ang mundo. Pati ang mga tagalalawigan sa Wasteland Province ay naglakas loob ng patayin ang isang makapangyarihang kasapi ng Immortal Sect. May mga talento talaga sa Xi'an Tian Sect. Ngunit para sa Immortal Sect, wala nang kailangang pag-usapan patungkol sa labang ito. Tunay ngang ang Immortal Sect ay isang kultong nasa tugatog ng cultivation. Noong unang panahon, ang lugar na ito ay isang banal na lupa, pinanggalingan ng mga immortal. Paano may kukumpara ng mga taga-bundok ang kanilang pinanggalingan dito? Sa loob lamang ng 10 araw, maaaring wala ng Xi'an Tian Sect. Sa kontinente ng Buddha, sa Grand Hall ng Eastern Domain sa Shinkung Pagoda. Sa harap ng mga disipulo, isang tao ang nagdasal habang magkadikit ang palad at nagsabing, "Adidafat, ang Immortal Sect ay nagpadala ng mensahe. Magdedeklara sila ng digmaan laban sa Xi'an Tian Sect. Kaya't ang Shinkung Pagoda ay magpaparusa rin sa kasamaan. At pananagutin ang Xi'an Tian Sect, dugo kapalit ng dugo." Ang disipulo sa tabi niya ay nagdikit din ng palad at sumagot, "Naiintindihan ko. Ipaaabot ko ang kautusan. Tatawagan na ang mga cultivator sa Eastern Domain. Upang magkaisa, sugpuin ang mga demonyo, at maabot ang kaliwanagan." Simula nang bumagsak ang Luo Tian Secret Realm, nagsimulang sumirit palabas ang espiritual na enerhiya sa Wasteland Province. Tulad ng kasabihang, kapag namatay ang balyina, muling nabubuhay ang lahat. Ang Wasteland Province, na dating tigang at salat, ay nagsimulang maglabas ng masiglang enerhiya. Nakikinabang ang maraming nilalang, at mas bumilis ang pagbuti ng cultivation. Simula rin nang pumasok ang 100,000 nilalang mula sa labas sa Xi'an Tian Sect. Lumakas ng husto ang kanilang kabuoang puwersa.
Ngunit, nang kumalat ang balita ng deklarasyon ng digmaan mula sa mga pangunahing sekta sa Eastern Domain, muling nabalot ng madilim na atmosfera ang Xi'an Tian sect. Sa martial arts square, ang mga disipulo ay nagkumpulan sa 5-5 o 7-7 habang nag-uusap. Aatake na raw tayo ng Immortal Sect. Pati na rin yung mga kalbong monghe mula sa Shinkung Pagoda. Hanggang ngayon, tinuturing pa rin tayong masasama at demonyo. Ibig sabihin, hindi pa rin talaga sila sumusuko.